Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag kampo ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa ginagawa ng ombudsman na pag-iimbestiga sa kanila. Parang lumalabas lang talaga na bulgar na drama-drama lang itong ginagawa. Okay, update lang muna tayo sa fund drive natin sa Brave 14 plus 3 Marines. Nakaipon na naman tayo ng 40,000 pesos sa ating GCash at after 2 days, I'm sure madadagdagan ito makaabot ng 100,000 pesos at makapadala ulit tayo ng tulong sa kanila. So, sa lahat, total po na padala natin na itulong sa Brave 14 plus 3, umabot na po ng 736,000 pesos. Kaya ito po yung GCash natin na ginagamit, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan ng city address, Cagayan de Oro City, at ang kanyang street is Barangay Patag. So, ito, kampo, post ng GMA News Update. Kampo ni Representative Romualdez sa investigasyon ng Ombudsman sa flood control. Sabi nila, we are 100% confident na madidismiss. Anong ibig sabihin niyan? Kung totohanan ang sinasabi ng ombudsman na sasampahan nila ng kaso, bakit confident ang kampo ni Romualdez na madidismiss? Oh, di ba parang nakakahalata na ba kayo? Ako, nakakahalata na ko eh. Na gawa-gawa lang ito. Drama-drama, pinapasakay nila ang taong bayan. Yan, yung mga recantation na yan. Sabi ni Boying, hindi daw siya nababahala. Kahit bumaliktad si Gutesa plus yung naunang 4 na kasama sa Brave 18 Marines. Kasi sabi ni Boying, meron daw siyang meron daw siyang 28 pa na other testigo. Sabi naman kampo ni Martin Romualdez, ngayong araw na ito, magsampa sila ng supplemental counter affidavit dahil meron silang additional witnesses, 25 na former bodyguards o former trabahante ni dating Congressman Saldico. So, padamihan sila ng testigo. Lumalabas 30 ang testigo ni Romualdez. So, Ombudsman Boying naman 28. So, dalawa ang lamang ni Romualdez. So, siguro, dahil sa dami ng testigo ni Romualdez na nagsasabi na wala siyang natanggap na kickback o whatsoever, kaya 101% confident na madidismiss ang kaso. Kung ang pakinggan natin ay si Congressman Edgar Erese, sabi niya, hindi ako naniniwala na tutuluyan nila si Romualdez. Drama lang yan. And I agree. Drama lang. Kasi itong si Ombudsman Boying Rimulya, marunong lang yan magsalita. Parang totohanan pag nagsasalita, kailang wala. Parehas lang sila ng Pangulo. Ibang sinasabi, iba ang nangyayari. Tingnan mo. Anong payag niya noon kay
Joel Villanueva. Hinog na ang kaso. Just a matter of 2 weeks, isasampahan na namin siya. Oh, yung 2 weeks, naging more than 2 months na. Nasaan na ang kaso? Wala pa rin. Last year, by December 15, may makukulong na. Oh, nasaan ang napakulong niya? Wala. Yung mga big fish, wala. Ang napakulong niya, si Senator Marcoleta, ex-congressman defensor na nag-iingay, nagpupursigi na maimbestigahan ang flood control scam. Plus, kawawa, si Senator Jinggoy, napakulong niya kasi ayaw bumaliktad yung Senator Jinggoy natin. Yun lang ang napakulong niya. Tapos ngayon, malapit na, sabi niya. Malapit na, sampahan na natin si Boyeng, sampahan na natin si Martin. Bago mag-sona yun, ha? I think 3 days bago mag-sona, nagsalita. Yun na nga, nung nag-sona ng Pangulo, yun, ginamit yun. Masakit para sa akin, nasasampa ng kaso si Romualdez. So, meron ng naging accomplishment na naman ng Pangulo, nasasampa na daw. Hanggang ngayon, wala pa namang sampa. Nung tanungin siya ng foreign media, itong Pangulo, hindi ko alam yan. Tanungin niyo si Ombudsman. Anong klaseng presidente ka? So, it's all teleserye drama. Sa 2028, ito si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, kung hindi nila masampahan ang kaso ni Romualdez, lumalabas, merong hawak na alas si Romualdez na totoo yung sinasabi niya na marami siyang alam at marami siyang idadamay. Gusto niyong madamay? Saka kasuhan niyo ako. Ayaw nilang madamay, di wag na lang kasuhan. Or, kung sasampahan man ng kaso, 101% madidismiss. Bakit? Alam nyo na. Sila ang nag-usap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Excuse me ha. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Naana ko diri sa panimalay ni Arlene Tigsay nga taga Masimag, Purok Uno, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mao na ni ang gitabang nga yero nga ila na gyud giatop tungod kay sige og kaulan dinhe. So kiningsin nga gihatag sa kalipay nga ilang gibati nga natabangan sila ila na gyud ning giatop napulo ni ka digis kataas nga yero ang natabang sa ilaha. So karon ato gid makita nga maayo na gyud ang ilang atop tungod sa tabang nga yero. Tabang sa sen. O kini si kuan tatay, so kuan na gid ni siya kanang tigulang na, so dili kayo ka tatay pagkakuan na istorya. So ang iyang gisulti nga salamat daw sa Ginoo og sa nagtabang sa sin. Pila na tatay, pila na imong edad? 73. 73 ka na. 73. Oo. So pakadungog pa ka tatay, dili na. Prinsesa, di ba, tangil ako. Diferensya na imong dalunggan tungod sa katigulang una. So pila ka bukang imong anak tatay? Tulo. Tulo. So na tanan na nakapamilya. Naman akong pamilya. Oo, so ikaw ra karon din sa inyong balay. Napa kay asawa? Asawa. Paano? Si asawa no. Ang imong asawa asa karon? Si nanay, asa si nanay? Tayan. Sa tinatayan. Kaya tayan. So ikaw ra karon din sa inyong balay. So ikaw ra karon tatay din sa inyong balay. Ikaw ra isa. Oo, so kini silang tatay ug nanay ang ngayon gyud ni sila nga tabangan lagi kay ngani nga mga tigulang na sila. So salamat kayo tatay, salamat kayo. Salamat.